Hello? Hello po. Hi, good evening. Hi po. Good Ayan, ba't evening. narinig ko yung sarili ko? Naka-headset ka ba? Naka-Bluetooth? Hindi po, nakadalawa yung cellphone ko kasi pinapanood ko yung isa. Pakitanggal po yung pinapanood mo. Magpo-focus ka lang sa akin. Huwag kang Ah, magbabasa okay ng po. comment habang kausap mo ako. You're supposed to just focus on me. Pakipatay na po. Okay Ayan. na po. Ayan. Oo. Ayoko kasi na madidistract kayo pag kausap niyo po ako kasi medyo cute ako tignan dyan eh. Medyo... sorry. Ang kapal... ang kapal na mukha ko doon. Hindi mag-focus ka, wag kang manood dyan ha. Okay lang? Okay po. Ayan. Magandang... Teka lang, nasa Pilipinas ka po ba ngayon? Ay, wala po. Wala ka sa Pilipinas. Okay. By the way, ano ang iyong pangalan? Apple po. Apple. Apple. Okay. Opo. At si Apple ay nasaan? Nasa Japan po. Japan! Oh! Haro! Nanitabi tayo no, nanay ha? Ano po? Ha? Huwag mo na isip. Basta kunyari naintindihan mo nila ako. Ito naman. Ilan taong ka na, Apple? 40 po. 40. Ilan taong ka na nandyan? 12 years. Matagal na rin, ano? 12 years. 12 years ka na nandyan. So, kung 2025 ngayon, mga... Anong year ka umalis dito? Ang buo ko talaga sa mata. Hindi ko natanda. Ang hina ng dating. Ano? Mahina dating ko? Opo. Talaga? Okay naman. Baka sa phone mo yan, ma'am. Ayan, okay na. Ayan. Sabi ko Okay sa'yo. na po. Ayan. Oh. So, umalis ka ng Philippines ng 2013. Mga, Mga ganun siguro, hindi ko natanda eh. mga bandang November. Kasi after Undas, tama ba ako? Hindi po. Nanguhula lang ako. Pati ba naman yung buwan? Ba't ko alam? Anyways, ba't ka nagpunta ng Japan? Kasi, simulan ko na yung kwento. Kasi po, dun sa, dati kasi talagang hikahos din kami sa buhay. Ngayon, yung tita ko, kinuha niya ako dito as tourist. Tita. Okay. Tapos, nangako ako sa mama ko na, kasi sa pamilya namin talaga, pag wala kang pera, basura ka. So ngayon, nagpunta ako dito. Sabi ko kahit anong, chatomate, wakata. Nasa work ka ba ngayon? Hindi po, nasa bahay ako. Nasa bahay po. Sino yung kausap mo? Nagising yung asawa ko. Yung asawa mo. Okay. So, nagpunta ka ng Japan kasi kinuha ka ng tita mo. Tapos sabi ko noon, gagawin ko lahat, makapagpakasal lang ako dito. Magkaroon lang ako ng bala. So, nagpunta ka dyan ng tourism. Sino pakakasalan ko, sabi ko. So, plano niya ng tita mo talaga na pumunta dyan at mayroon kayong papakasalan na lokal. Hindi, ako lang yung nagplano nun. Yung tita ko, talagang tourist lang yung gusto niya sa akin. Walang alam yung tita mo na may balak ka magpakasal sa Hapon? Opo, bali mama ko lang nakakaalam. Kaming dalawa lang. Anong sabi ng tita mo ba't ka pupunta ng Japan? Hindi, kinuha lang niya ako as tourist. Tapos yung lola ko, parang guide ko yung lola ko para mabisahan ako agad. Hindi, kasi kamo hikahos kayo eh. Pupunta kang Japan. Parang ginawa niya po akong alalay ng lola ko. Kasi yung lola mo papunta dyan. Oo, matanda na kasi si lola, 95 na siya eh. Okay. So kumbaga ikaw yung companion. Opo. Okay. Okay, o tapos,
So pagdating dyan, gano'n lang dapat katagal ba yung stay mo sa sa Japan ng time na yon? Ano lang, dapat lang talaga 3 months siya. Tapos in-extend kami ni tita. Dinagdagan kami ng 3 months. So after 6 months lahat-lahat, uuwi ka na ng Pilipinas. So ibig sabihin, sa 6 na buwan na yon, naghanap ka ng mapapangasawa. Opo. Nakahanap ka naman. Congratulations. Opo. Diba? Okay. Tapos? Tapos, nung, dali-dali akong pinakasalan ng asawa ko. Saan mo naman nakilala yung napangasawa mo? Sa, dating site. Dating site sa Japan? Opo. May dating site sa Japan? Yung Badu yata yun. Badu, parang narinig ko na yan. Pero parang Malaysia yata yung Badu eh. Okay, so nakahanap ka. Ilang taon na siya? Ilang taon nagwat niyo? 47. So halos ka-generation mo din, no? Okay. So, nagpakasal kayo 11 years ago, tama? Opo. Okay. As in, pagkakita, nagpakasal na agad. Same day? Hindi, parang namanihikan mo na pinakilala mo na niya ako sa nanay niya. Pero gusto ko siya sa tita ko. Pero gusto mo naman siya at least, ha? Hindi. Okay. So talagang ginamit mo lang. Kahit hanggang ngayon hiwalay kami matulog. So alam ba niyang ginamit mo lang siya? Hindi. Okay. Pero hindi niya alam. Alam niya kasi nung dati, nanghingi ako sa kanya ng tulong na gusto kong matulungan yung pamilya ko sa Pilipinas, ganun. So, kaya niya ako pinakasalan. So, wait lang. What's in it for him? What's in it for him? Kasi matanda na rin siya, wala siyang asawa, isang anak lang din siya. Okay. Okay. Sige, tuloy mo yung kwento mo. At tapos, ngayon, kahit na matagal na kaming mag-asawa, mabait siya, lahat ng, basta mapasaya niya ako, okay siya doon. Okay. Tapos nung nagka-corona, pinasok niya ako sa trabaho niya. Ano man trabaho niya? Sa basura sila basura. Sa Kyoto, yung buong Kyoto kinukuha na ng basura. Parang City Hall. Okay. Tapos pinasok niya ako doon. So, nung nakapasok ako sa kanila, nagkaroon ako ng mga kaibigan din doon. Una talagang okay lang, wala akong ang tawag dito, wala akong iniisip na magkakaroon pa ako ng ibang lalaki, ganyan. Walang ganun. Tapos, nung napasok na ako doon, nagkaroon ako ng barkada, nagka-developan kami. Pinoy? Hapon din. Okay. Hapon din. Yun naman, binata naman yun. Bakit? Binata naman yun na pangasawa mo, Hindi, ako may asawa na ako, bali. Hindi ka. Sabi, binata din. Nung napangasawa mo yung asawa mo, binata din naman yan eh. Oo, I mean, ako may na. Asawa na ako, siya binata siya. Okay. Sige. So, nagka-developan kami. So, kaming tatlo magkakasama sa isang kumpanya, sa isang kaisya, sa isang Okay. Tapos, nung medyo nakakalat na kami. Ano nakakalat? Nagtagal din kami. Pumutok na yung issue namin na may relasyon kaming dalawa. Okay. Yung pala yung hulugan. So, pwede kaming, parehas kasi kaming regular. Kaming tatlo, regular sa trabaho. Okay. So, dito kasi sa Japan, pag nalaman yun, pwedeng idemanda ng asawa ko
kaming dalawa. Mhm. Pwede siyang mawalan ng trabaho, pwede akong mapabalik sa Pilipinas, mawalan ng visa, gano'n. Okay. Nung nalaman 'yan, gaano katagal na kayo may relasyon? 2.5 Buwan or taon? taon po. Paano kayo Taon. nahuli? Hindi kami nahuli. Nag-decide siya na makipaghiwalay sa akin. Tapos ang gusto niya, wala kaming pinag-awayan, naghiwalay kami. As in, walang third party, walang away. Kasi medyo bata pa yung naging jowa ka, 33 lang siya. Okay. Tagalogin ko na lang kasi medyo gising pa yung asawa ko. Baka medyo nakakaintindi ng Tagalog kasi. Sige. Tapos nung sabi niya, mas okay na maghiwalay muna kami ngayon. Sabi niya gano'n. Kasi baka mahuli. Tapos noong time na yun kasi na-scam din kami. So, wait lang. Sa madaling sabi, alam na ng asawa mong Hapon na niloko mo siya? Hindi. Di ba alam ng mga katrabaho niyo? Wala siyang alam. So yung mga katrabaho mo lang ang nakakaalam? Oo. Oo. Okay. Kasi magkaparehas man kami ng work, magkaiba kami ng building. Okay. Ang kasama ko sa building, yung naging ex ko. Sige, naintindihan ko. Tapos ngayon, yung sabi niya, maghiwalay muna kami. Kasi inilalakad ngayon yung permanent visa ko dito eh. Okay. So, nag-aantay na lang ako. Sabi niya, pagka okay na, tapos kaya kong hiwalayan na to, gusto niya akong pakasalan kasi gusto rin niyang magkaanak. Pinakasalan ko yung asawa ko dahil hindi ko siya mahal, pero para lang mabigyan ng magandang buhay yung mama ko, di ba? Kaso yung kapalit naman nun, yung sarili kong kaligayahan naman. Ngayon bigla kang biktima. Hindi, dati pa naman ganun. Ngayon, ang iniisip ko, parang naiipit ako sa sitwasyon na hindi ko na siya, kahit hindi ko siya mahal, hindi ko siya kayang hiwalayan kasi may utang na loob ako. Tapos yung biyenan ko din, mabait sa akin. Tsaka pag hindi wala mo siya, uwi ka ng Pilipinas, tama ba? Hindi. Kasi inaayos yung permanent ko eh. Kaya nga. So, ibig sabihin, aantayin mo na maayos mo na yung papeles mo tsaka mo siya iiwanan. Tama, mali? Dapat ganun. Pero hindi ko na nga siya kayang iwan kahit na hindi ko siya mahal. Hindi ko siya kayang iwan kasi lahat, yung in times na dapan-dapa ako, siya lang yung nandyan sa akin. Pero 2.5 years ka merong kasex na iba. Tapos kunyari ngayon nagigilty ka. Kasi wala rin naman nangyayari sa amin itong. Pag wala ba nangyayari sa inyo, okay lang na makipag-sex ka sa iba? Hindi, kasi nga hindi ko siya mahal kaya hindi ako nakikipag-sex sa kanya. Yun na nga eh. Pinakasalan ka, nagkaroon ka ng puwang para makapag-stay dyan, itaguid mo family mo, di ba? Ang pwede mo na lang isukli sa kanya, maging honest ka. Ngayon kagayong pang katwiran yon. Ha? Are you for real? Ano ba? Bakit mo ko tinawagan? Manghihingi ng payo kung ano ba yung talagang dapat kong gawin, kung dapat ko pang i-pursue na. Hindi na. Paproblemahin mo yung bago mong lalaki kung paano ka makakapag-stay dyan, total magiging kayo naman. Magkaroon ka man ng konting hiya dun sa lalaki na nagpakasal sa'yo. Gagamitin mo ba siya para magkaroon ka ng residency dyan tapos iiwanan mo siya after? Lagyan mo naman ng konting budhi yung mga ginagawa mo. Ano ka ba naman?
Ano to niya, hindi mo lang maiwan-iwan ganyan kasi inaantay mo yung residency mo. Hindi, kahit naman siya lumabas na, sinabi ko naman din na sa ex ko yun na hindi ko na kayang iwan to O sige kasi nga nga, o sige, tumatalo akong okay, utang na sige, loob sa o. kanya. Ako, kunyari may utang na loob ka, aminin mo nga na niloko mo siya ng 2 taon. Sige, doon, mag-umpisa tayo doon. Because kahit sa mapunat ng usapan natin, kasama yan sa ipapagawa ko sa'yo. Ang umamin that for 2.5 years, Dati nagsabi na ako sa kanya, nagparinig na ako. iba yung na nagparinig, paano may iba yung lalaki nagparinig. Alam mo, yung part na may lalaki ka, pwedeng naiisip niya yan kasi hindi mo siya tinatabihan. So, pwedeng naiisip niya yan. Ba't di mo confirm sa kanya? Iba yung nagparinig. Magkaiba yun. Gusto mo bigyan ng sample kung paano? Gusto mo sample? Gusto mo? Okay po. Kunyari, nagparinig ako sa'yo. Ano kaya kung saplakin ka mukha mo? Parinig yun, tama? Sinoplak talaga kita. Yung ginawa yun. Magkaiba yung dalawang yun. Naintindihan mo yung point? Huwag ka magparinig, umamin ka. I-admit mo. Wag mo, tinan mo the only reason kung bakit hindi kayo magkatabi sa kama, dahil you cannot bring yourself to be with him dahil di mo siya mahal. To begin with, ginamit mo lang siya to stay in Japan. Alam mo yan. Pero tinatanggap niya. Okay na yun eh. O hindi mo siya mahal. Huwag ka mag-alala, hindi naman siguro tanga yan. Alam niya na ginamit mo siya to stay in Japan. Ikaw nagsabi, kinuwento mo sa kanya eh. Tama mali? So he wanted to help you. O di tinulungan ka niya. Kasi wala naman siya ibang pamilya, ikaw nalang pagtutunan niya ng pansin, kahit na alam niya na platonic lang yung relasyon ninyo. Diba? Mukha lang kayo mag-boardmates. Tama mali? Border ka sa bahay nila. Okay na yun eh. Sana tumigil ka na doon. Anong ginawa mo? Nalalaki ka pa ng 2.5 taon. Hiwalay na kayo. Pero may usapan kayo. Ang usapan ninyo, inaantay yung papeles mo at pag naghiwalay na kayo itong asawa mo, papakasalan ka ng isa. Tapos paplastikin mo ako. Sabi mo, kinausap ko na po yun, Papa Jackson eh. Hindi ko na kayang iwan to kasi nagigilty na ako eh. Actually, iwanan mo siya. Kung makikisama ka lang dyan, dahil nakukonsensya ka, huwag kang makisama dyan kasi hindi ka rin magiging masaya. Pinapagalitan lang kita pero naiintindihan kita. Look, kaibigan mo ako, Apple. I want your happiness. Kung masaya ka sa kabit mo, iwanan mo yung asawa mo. Sumama ka dun. I-risk mo. Umamin ka sa mister mo na 2.5 taon ako ng lalaki. I've been sleeping around for 2.5 years. Umamin ka. Nung nagpakasal ako, hindi ko in-invite si mama dito kasi sabi ko, parang hindi naman talaga mahal yung lalaking pakakasalan ko. Ayokong makita mo yun, sabi ko sa kanya. Pagtirik mo na lang akong kandila, sabi ko sa mama ko. Kaya nung kinasal ako, wala akong pamilyang... Apple, can we stop? Can you please stop telling your story as if you're the victim here? Hindi ka victim dito, ha? Bakit ba kung magkwento ka parang biktima ka? Parang hindi lang alam ko ng biktima dito yung asawa. Parang kawawa ka. Ba't mo kinikwento sa akin na wala kang pamilya na nandyan? Ano ngayon? Ginusto mo yan? Di ba ikaw gumusto niyan? Papa Jackson, nagpunta ba ako ng Japan at tanging gusto ko ba magpakasal dito para makapag-stay? Kwenta mo to, di ba? Look, I'm your friend. As much as it may sound na nabubusit ako sa'yo at nabubusit talaga ako sa'yo, kaibigan mo ako. I want your happiness. Makipag-iwalay ka sa mister mo. Ibalato mo na sa kanya, huwag mo na kantayin yung residency mo dyan. Hayaan mo yung bago mong lalaki na problema. Magkaroon ka naman ng konting delikadesa sa sarili mo. Makipag-hiwalay ka na.
Napipikon ako sa'yo, but I want to tell you something. Ready? Opo. For 12 years, you are not happy. According to you. Tama, mali? Tama. Hindi kita marinig. Opo. Okay. I can only imagine how life has been so lonely for you. Diba? Yung parang workhorse ka ng family mo para may taguyod sila kahit ipinusta mo yung kaligayahan mo. Naintindihan kita. I get you. Naintindihan kita. But in the process, nakaapak ka ng damdamin ng iba. Tama, mali? Someone... Yun nga yung nakukonsent sa No, the more na dapat makipaghiwalay ka. Because that guy deserves a woman to be by her side na mamahalin siya pero hindi siya niloloko. At hindi siya niloloko. Ikaw niloloko mo siya. You're cheating on him. Niloko mo siya. Ano pinagsasabi mo? Plus the fact, try mo maging masaya. Baka masaya ka sa kabit mo, doon ka. Iposta mo. Kung ang tanong mo sa akin, Papa Jackson, okay lang po ba na pakisamahan ko pa rin yung mister ko dahil ako konsensya lang ko? Of course not. Hindi okay yun. Hindi masaya sa buhay yun. Tama, mali? Hindi happy yun. Hindi masaya sa buhay yun. Kahit nabubusit ako sa'yo, gusto kita maging masaya. I want you to be happy. If you have found the love of your life with another guy, be with that guy. Pero i-afford mo naman sa sarili mo na ayusin yung pakikipaghiwalay mo sa tao naging susi kung bakit maayos ang pamumuhay mo ngayon. Kung paano mo gagawin, kung hanggang kailan mo gagawin, bahala ka. Pero kung ang tanong mo sa akin, Papa Jackson, mag-i-stay ba ako sa mister ko? Kahit naaawa na lang ko? Of course not. Hindi niya deserve yun. Hindi niya deserve yun. So, buti pang wala ka sa buhay niya kasi naandyan ka tapos anytime pwede mo siyang lokohin. Kasi nga, pag hindi natin mahal ang tao, manipis ang konsensya natin. Nag-agree ka ba doon? Tingnan mo. Nagawa mo ng lalaki. Hindi ka nag-guilty habang inuhubad ng iba yung panty mo eh. Kasi ngayon sabi mo nakukonsensya ka. I want you to find your happiness. Pero huwag mo nang wasakin yung mga tao na gindaan para maging maginhawa ka. Look, Apple, you're 40. 40 ka na. Maiksi lang ang buhay. Tama, mali? Tama. Maiksi lang ang buhay. 40 ka na. You are 40 years old and life is short. If you think after 12 years, nakatagpo ka ng panibagong lalaking pwedeng mahalin, pumusta ka. Pero ayusin mo yung pakikipaghiwalay. Ako hindi ako pabor na mag-i-stay ka dyan dahil nagigilty ka. Hindi fair sa mister mo yan. Hindi rin fair sa'yo yun. Did that make sense? Opo. Gusto kita maging masaya. I want you to be happy. I want you to be with the guy that you love. Diba? I want you to go home to a house where you can hold someone. Diba? Share a laughter over a dinner, over a meal. Special bond.
I want you to have that. But do it right. Gawin mo ng tama. Okay po. Opo. Ako, I wish you happiness, Apple. Honestly, hindi dahil pinipikon kita ha. I wish you happiness. Ngayon, kapag naghiwalay ka na mister mo, humingi ka na matinong tawad sa kanya. Intindihan mo? Humingi ka na matinong tawad sa kanya. Sabihin mo sa kanya, totoo. 2 taon na kita niloloko, hindi na kita kaya mahalin. Aalis na lang ako. Kung sabihin mo sa kanya, kung kaya ibigay sa akin residency, kahit na makikipaghiwalay ako, salamat. Kung hindi, akong bahala sa buhay ko. Alam mo, risk it. I-risk mo. So, you know how it feels to fall in love again. Because falling in love is risking everything. Hindi mo kayang pigilan yan kasi nagmahal ka ulit. Hindi mo mahal yan, mister mo eh. Kung din nagsabi, pinakasalan mo lang yan dahil sa papeles. Tama? 12 years na. Malungkot kaya yan. Naintindihan kita. Nabibusit lang ako sa paraan mo. But I am your friend. Ba't ka umiiyak? Ay, hindi po nagyayosi ako. Parang hindi ka naman seryoso sa usapan natin. Seryoso naman. Anyways, mag-ingat ka dyan, ha? Thank you. Alright? Okay po. Maraming salamat.